Tuloy na tuloy. Tuloy na tuloy. Tuloy ang kapayapaan. Tuloy ang pag-asa. Tuloy ang pag-ibig. Tuloy ang kagalakan. Tuloy na tuloy. Tuloy na tuloy. Ang Pasko. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyo. Tayo po isa pang minsan pa magkakadaog palad upang patuloy na magbigay ng kapurihan sa ating po Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay sa inyong mga tahanan ay tumayo. Tayo po umawit sa ating pong Panginoon. Sing glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. On the herald angels sing, glory to the newborn King. On the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. On the herald angels sing, glory to the newborn King. Prince of Peace, eternal Lord of glory, mighty God, the everlasting King. You reign with glorious power and splendor, shining bright throughout the heavens. Jesus, you are worthy of our praise. Prince of Peace, eternal Lord of glory, mighty God, the everlasting King. You reign with glorious power and
Yes, Lord. And we will glorify your name with all of our heart, with all of our soul. Hallelujah. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be your glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His throne. His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Yes, Lord. Ama, sa Paskong ito, patuloy po kami nagpapasalamat for all the sacrifice that you give to us. Iniwan mo po, Ama, ang comfort ng kalangitan upang minsan pa o minsan sa aming buhay kami po'y samahan at minsan pa kami po ay maligtas. Sinilang ka hindi dahil lalo ka namin papurihan, pasalamatan, kundi sa katotohanan na hindi namin kaya. By your blood, by your birth. Hayaan mo po, Ama, na sa gabing ito, ikaw po ang patuloy na mabigyan ng kapurihan. Patuloy na masamba. As we exalt your name. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King.
thank you, O God. Honor and glory be unto you. In Jesus' name, amen. Praise God! Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Magandang gabi po sa ating mga viewers, sa ating special online sambang gabi ng Jesus is Lord Church Prayer Garden. Nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Diyos na matatagpuan dito sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ang sabi po rito, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder. And he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, Prince of Peace." Dito naman po sa Isaiah chapter 26, verse 3, ay ganito po ang ating mababasa. "You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you." Ang isa pong hatid ng mensahe ng Kapaskuhan ay ang mensahe ng kapayapaan. Kaya naman po na ngayong gabi, nais kong ibahagi sa atin ang katuroan patungkol po sa biyaya ng kapayapaan. Mga magulang at kapatid, napakahalaga po ang kapayapaan sa buhay ng isang tao. At marami po sa ating kapanahunan, mula po nang magkaroon ng ika nga po natin ay pandemic na nararanasan sa iba't ibang panig ng mundo sa kasalukuyan, marami po ay nakakaranas ng depression, ang iba po ay nagkakaroon ng anxiety, ang iba po ay talagang masyadong naapektuhan ng sa kalagayang pinansyal at kalagayang ng kanilang mga pamumuhay. Dahil po dito, ang marami po sa mga tao ay nawawalan ng tinatawag po nating kapayapaan. Subalit ngayong darating na Kapaskuhan, alam po ninyo, ang mensahe ng Kapaskuhan ay hindi ang pagiging maalalahanin o ika nga ay punong-puno ng intindihin sa buhay. Lalo na po, alam naman natin kapag dumarating ang ganitong season, meron pong tinatawag na holiday rush, nagmamadaling makapamili sa mga mall, makapunta sa iba't ibang mga pamasyalan, at kung ano-ano pa. But mind you, people of God, kapag binalikan po natin ang unang Pasko, ito po ay payak at simple na pagsalubong sa pagsilang ng ating manunubos at walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, doon sa ating binasa kanina, in Isaiah chapter 9 verse 6, ang sabi pong gano'n ng salita ng Diyos, ay makikita po natin ang kapahayagang ito na sinabing, "And He will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." May hatid na kapayapaan ang ating Panginoong Hesus. Ano po ba ang mensahe o ika nga po ay biyaya ng kapayapaan? Una, there is light. No? Kapag ka po merong kapayapaan, mayroon pong tinatawag na kaliwanagan. Ang sabi po ng Isaiah chapter 9 verse 2, "The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwell in the land of the shadow of death, upon them a light has shined." Sa New King James Version. Ang sabi po sa Tagalog, "Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim." Mga magulang at kapatid, ang biyaya ng kapayapaan ay naghahatid ng tinatawag po nating kaliwanagan sa buhay. Ang hatid ng prinsipe ng kapayapaan ay liwanag sa lahat ng nabubuhay sa kadiliman, pag-asa sa lahat ng nasa bingit ng kamatayan. Alam niyo po, isa po sa host ng ating programa sa Light TV, God's Channel of Blessing, si Pastor Rude de la Torre, sabi po niya minsan, "I saw the light at the end of the tunnel. I see the light at the end of the tunnel." Mga magulang at kapatid, alam niyo po, sa isang bansa sa Europa, ay meron pong isang natalang record na doon sa kanilang bansa, specifically in Norway, ay mayroon pong 900 tunnels.
No, meron pong 900 na tunnels. Yun po bang mga bundok ay binutas at doon dumadaan para mapabilis ang kanilang pagta-travel going from one community to another. Alam po ninyo, nagkaroon po kami ng mission one time doon po sa western part ng Norway one time. At ito po ay nagbibiyahe kami from 6 hours to 8 hours. Nagsimula po kami bumiyahe, nagbibilang kami ng tunnel. Pero alam niyo po, sa sobrang dami ng tunnel na aming binilang, nakalimutan ko na po yung number kung kailan kami nagsimula. And mind you po, nahandoon din po yung pinakamahabang tunnel na nag-uugnay from one community to another. At ito po ay mayroong 24 kilometers na haba. At ito po yung Lardal Tunnel. Alam niyo po, kapag naroon ka sa loob ng tunnel, para malibang ang mga nagta-travel, hindi po kagaya sa atin na highway or daraanan na may makikita ka pong pamilihan o kaya ay rest area sa daraanan. Doon po yung 24 kilometers na tunnel, wala ka pong makikita. Dilim ang bumabalot. But from time to time, pagkaraan po ng certain distance, nilalagyan lamang po nila ng magkakaibang kulay para lamang po maging maganda sa paningin yung loob ng madilim na tunnel. Mga kapatid, sa buhay po natin, katulad sana nito, kung dumaan man tayo sa tunnel, makakita tayo ng liwanag. Pero alam niyo po, ika nga ni Pastor Rudy La Torre, doon mo lang makikita ang liwanag at the end of the tunnel. Sa ating buhay, kung minsan hindi natin nakikita yung dulong bahagi ng ating paglalakbay sa buhay. At habang dinadaanan natin ang buhay na ito, nag-aapuhap, sumisinghap-singhap ang mga raming mga tao sa paghahanap ng kaliwanagan. Subalit mga magulang at kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang pagkakatawang tao, siya po ay may dalang liwanag. Gaano kahaba ang tunnel ng buhay na atin pong dinaraanan? Ang tunnel ba natin ay ang pagkakaroon ng sakit na parbagang walang lunas? Ang tunnel ba na ating pinagdaraanan ay ang kawalang pag-asa dahil ang ating asawa, ang ating anak o ang ating isang mahal sa buhay ay nalulong sa bisyo? Mga kapatid, there is light. Coming to Jesus will give us a hope. Ito ang liwanag ng buhay na hatid ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Romans chapter 5, verse 5, hope does not disappoint us because God has poured out His love in our heart by the Holy Spirit. Pangalawa, na biyaya po ng kapayapaan, there is rejoicing. There is rejoicing. Hindi lamang liwanag, mayroong kagalakang hatid ang kapayapaang ipinagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng Isaiah chapter 9 verse 3, you have multiplied the nation and increased its joy. They rejoice before you according to the joy of harvest, as men rejoice when they divide the spoil. Sa isang pamilya po na walang conflict, mga magulang at kapatid, may mga pagkakataon na ipinagdiriwang natin ang pagkakaroon ng pagkakasundo. Subalit, paano kung ang pamilya natin ay hindi magkasundo? Sometimes pinag-aawayan, hindi pinagkakasunduan, pinagtatalunan ang mga mamanahin mula sa kanilang matatanda o sa kanilang mga magulang. Mga magulang at kapatid, kapag ka po walang conflict, definitely, puro pagdiriwang ang nararanasan. Pero paano kung ito ang bumabalot sa ating sambahayan? Well, we need peace. We need peace. Kailangan natin ang kapayapaan. Kailangan natin ang pagkakasundo. Kailangan natin ang mabuting pakikitungo sa isa't isa sa bawat miyembro ng ating pamilya. Sabi po ng salita ng Diyos in Matthew chapter 5, verse 8, blessed are the peacemaker, for they shall be called children of the living God. Kaya tayo po,
na mga may Hesukristo sa ating puso. Tayo na tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior ngayong Kapaskuhang ito. Hindi tayo ang dapat pinagmumulan ng sigalot, kung hindi tayo po dapat ang pinagmumulan ng kapayapaan upang kung magkagayon, magkakaroon tayo ng tinatawag pong kagalakan. Ikatlo, there is freedom. There is freedom. Kung mayroong kapayapaan, mayroon pong tinatawag na kalayaan. Sabi po, pag itinuloy natin yung Isaiah chapter 9, verse 4, sabi rito, "For thou hast broken the yoke of his burden, and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian." Thou hast broken the yoke of his burden. Kapag ka meron pong kapayapaan, yung tanikala na bumibihag sa ating buhay, yung tanikala ng sigalot, yung tanikala ng hindi pagkakasundo, yung tanikala ng pag-aaway-away, ay napuputol, nababali, nawawasak kapag ka po mayroong tinatawag na kapayapaan. Mind you, ang kawalan po ng kapayapaan ay isang kalagayang para bang may tanikala na hindi ka makalaya at laging nagpapahirap sa puso at damdamin. Kung hindi kayang lunasan ng gamot ang anxiety disorder, kung hindi kayang lunasan ng medisina ang panic disorder, obsessive compulsive disorder and phobias, depression, bipolar disorder, and other mood disorder, purihin ang Panginoon, may perfect peace na inihahatid ang Diyos. Ulitin ko po, may perfect peace na inihahatid ang Diyos. Sabi po ng Isaiah chapter 26, verses 3 to 4, sabi rito, "You will keep in perfect peace all who trust in you." Wow! Hindi po sinabi rito, "You will rest in peace." Hindi po. Ang sabi rito, "You will keep in perfect peace all who trust in you." Ang iba po iniisip nila, mapapayapa na lang siguro ko kapag namatay na ako. Sana nga'y totoo. Subalit, alam po ninyo mga magulang at kapatid, lupa man ay magiging langit kapag meron tayong Jesus sa ating puso. Look at this. "You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you." Kaya ang sabi po ng verse 4, "Trust in the Lord always, for the Lord God is the eternal rock." For the Lord your God is the eternal rock. Siya yung ating walang hanggang muog. Siya yung ating kublihan. Siya yung ating tanggulan. Mga magulang at kapatid, hindi ba ninyo alam o hindi ba natin masumpungan ang pagmumulan ng tunay na kapayapaan? Come to Jesus. Come to Jesus. Hindi ba mapanatag ang puso mo sa kalalagayan ng buhay mo? Ang sigalot sa pamilya? Ang pagkakaroon ng sakit at karamdaman na para bagang walang lunas? Ang takot na bumabagabag sa iyong puso, sa iyong kaisipan? Ang mga problema sa pananalapi? Ang kawalang hanap buhay, na lay off ka sa trabaho, ngayon Disyembre na, ano ang nag-iintay sa amin sa 2021? Kapatid, may magandang balita ako. Pumanatag tayo sa presensya ng Diyos. Trust in the Lord. Come to Him. Sabi ng Matthew chapter 11, verse 28 and 29. "Come unto me," Jesus said, "all ye who are heavily laden, heavily burdened." Jesus said, "Come to me, and I will give you rest." Ang kapayapaan, ang kapanatagan, ang panatag o kapayapang puso at kalooban na hinahanap natin. Nasubukan mo na ang mga doktor? Siguro po, with the things that are happening in your life,
maging ang mga pagkakataon na para bagang ikaw ay nahihintakutan, nawawala ng kapayapaan, or you may be going through a severe anxiety at this point in time, hindi ka makatulog sa gabi, natatakot ka sa maaring ibigay ng kinabukasan. May mabuting balita ako sa iyo, kapatid. Sabi ng Bible, cast your burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Kaya tama po yung binasa natin in Isaiah chapter 26, verse 3. You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you. It is my prayer na sa gabi pong ito, sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, ang perpektong kapayapaan ng prinsipe ng kapayapaan. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus ay ating kamtin at maranasan. Mind you, Jesus is the Prince of Peace. But my question is this, where is Jesus? Jesus is the Prince of Peace. But the question is, where is Jesus? Where is peace? Nasaan ngayon ang kapayapaan? Kung meron kang Jesus in your heart, mayroong kapayapaan sa pusong ito. At kapag itinanong kung nasaan ang kapayapaan, narito siya sa aking puso dahil mayroon akong Jesus sa aking buhay. There should be peace in us. There should be peace in us. Sa lahat ng mga problema, kapag naisip natin may sakit, maraming bayarin, may problema ang aking asawa, may problema kaming mag-anak, may problema ako sa asawa, pero mga kapatid, si Jesus ang kapayapaan. Ano man ang suliranin, ano man ang pagsubok na ating pinapagdaanan, purihin ang Diyos. Ang biyaya ng prinsipe ng kapayapaan ay isa sa atin. Tayo po'y manalangin sumandali. Dakilang Diyos amang may gawa ng langit at lupa, amang sumasalangit. Salamat sa araw na ito. Narinig namin ang mensahe patungkol sa biyaya ng kapayapaan. Iba't ibang mga bagay na maaring umaagaw ng kapayapaan sa aming buhay. Pagkakaroon ng sakit o karamdaman, problema sa pananalapi, suliranin sa asawa, sa anak na naliligaw ng landas, o anumang bagay na hindi pinagkasunduan at pinagkaunawaan sa trabaho. Lahat ng ito, Panginoon, o sitwasyon ng buhay na umaagaw ng aming kapayapaan. Lord, sa oras na ito, iunat mo ang iyong mapagpala, mapaghimalang kamay mula sa kalangitan. At abutin mo, O Diyos, ang bawat isa na sumusubaybay sa aming online sambang gabi na ito, Panginoon. At dakilang Diyos, anuman ang takot, anuman ang pangamba, anuman ang problema, anuman ang usapin sa husgado, igawad mo, Panginoon, sa iyong mga anak ang katarungan. At Ama, sa pangalan ni Jesus, bawat pangangailangan ay bigyan mo po ng lunas. Sa sino mang may sakit at may karamdaman, Panginoon, ipagkaloob mo ang himala ng kanilang kailangan, lalo na ang himala ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. At Ama, huwag po silang magkulang sa lahat ng mabuting bagay na kanilang kailangan. In Jesus' name, sumunod lang po kayo sa maiksing panalangin ito. Panginoong Jesus, marami pong salamat sapagkat ang biyaya ng kapayapaan ay aking makakamtan. Dahil ikaw ang prinsipe ng kapayapaan, pinapapasok kita sa aking puso. At sa pusong ito, sa isip na ito, paghariin mo ang iyong kapayapaan. O Diyos Ama sa langit, sa pangalan ng iyong kaisa-isang bugtong na anak, idinudulog ko sa iyo, iniaalay ko sa iyo ang aking buong buhay upang iyong pagharian. Mula ngayon at kailanman, para lamang sa iyo ang buhay ko. In Jesus' name, Amen and Amen.
Praise God! Purihin po ang Panginoon. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong nakasama sa ating online Sambang Gabi. Ngayong araw na ito, Pastor Jojo de los Reyes. At ako po ay bumabati sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year mula po dito sa inyong JIL Prayer Garden family. God bless you more and more.